No, pwede namang ipa-vlog nyo pa rin yan eh. No? Not to focus. No? Hindi na nakapokus yung camera. No, napapag-uusapan po yan. At willing doon si Daddy Frankie. No? Isa sa talagang pinakamalungkot na naging content ni Daddy Frankie no, ngayong taon na to ay itong live nila nung nakaraang araw na kung saan nagsa balik tanaw at sinariwa ni Daddy Frankie yung mga alaala ng mga beneficiaries no, na nasa bahay niya. Sila JR, Junjun, Bandam, lalong-lalo na si Tatay Calix. No? Na mabigat sa loob nila. At siyempre, sa mga viewers sa atin. No? Dahil nasubaybayan po talaga natin yung tunay na kalingang in-extend ni Daddy Frankie at ng buong team niya dito sa mga taong ito. Nakita naman natin kung paano inaruga, paano pinakakain, paano binibigay yung mga kailangan nila. At paano, higit sa lahat, paano tumutupad si Daddy Frankie doon sa hinihingi ng DSW. Medyo talagang nakita natin na umiyak si Daddy Frankie. Yun din naman yung naramdaman ng mga nakapanood. Actually, kaya medyo hindi ko rin kaagad nagawa ng reaction dahil nga ang hirap, no? Kahit na viewers lang tayo, mararamdaman pa rin po natin yung bigat dahil halos lahat tayo nakasunod doon sa nangyari sa mga beneficiary niya. Although ako, hindi ko lahat napanood, pero sa aking panonood at pagsubaybay, talaga makita mo yung sincerity kung paano hinabaan ng buong team yung pasensya nila sa mga tao yun. Especially kay Atenida, nakita naman natin, di ba? Na talaga kung minsan sinusumpong pa. Although si Atenida, nasa pamilya niya, pero kumbaga, yung kabuuan ng pangunawa na binigay ng buong team ni Daddy Frankie, naramdaman natin lahat yun. At nakita natin yung mga barako, yung talagang umiyak. Na meron pa nga doon yung isa, si Ken ba yun, na talagang hindi niya napigilan nung sinasariwa niya yung mga alaala nitong mga beneficiaries na to. Mabigat sa loob, pero kahit ako ngayon, parang hindi na ako umaasa na may babalik pa. But hope, I'm still hoping. Pero sa ngayon, parang hindi ko pa nakikita. Kasi nga, doon sa mga sinabi ni Daddy Frankie no, sa live na yan, na aking isi-share sa inyo at bibigyan natin ng reaction. Parang doon ko naramdaman na parang gumawa na ng paraan talaga si Daddy Frankie no, legally. And sumunod sa mga kagustuhan nila. Pero bakit ganun yung nangyari? Ano ba ang kakulangan talaga DSWD para pahirapan yung at gawing komplikado yung tulong na ginagawa ni Daddy Frankie? Ano ba kailangan? Ibulat-lat ni Daddy Frankie sa inyo yung buong kinikita niya? Binibigay ng sponsor? Ano ba ang ano ninyo? Di ba? Katulad ng sinasabi ko, oo, na-exploit sila pero nakita naman nating lahat kung paano niya binago yung buhay ng mga taong yan. Di ba? Iniisip ninyo na baka gayahin? Eh marami namang gumagawa eh. Di ba? Bakit si Daddy Frankie yung pinunterian ninyo? Marami pang charity vloggers. No? Na yung iba nga, wannabe lang eh. Bakit hindi yung unahin ninyo? Bakit si Daddy Frankie? And bakit yung apat? No, apat lang yan, ikumpara mo doon sa nasa buong Pilipinas. Bakit yun pa yung pinag-initan ninyo? Kaya tuloy hindi maalis sa comment section na pag-isipan na may naiinggit. Yung iba nga, na politika pa. Mapupolitika. No? Doon ako nagtataka. Bakit kayo may iinggit? No? So ilan lang po yan sa mga bibigyan natin ng sarili kong opinion sa video na to. And yung ang sinasabi ko kung bakit parang sa ngayon malabo na dahil nabanggit din naman ni Daddy Frankie dito sa video na to. No? So yan po yung ating pag-uusapan at aking bibigyan ng sarili kong opinion.
No, at bago po ako magpatuloy, ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa aking channel. Marami pong salamat dahil nakikita ko po talaga yung progress ng aking subscriber at yun po ay sa inyong lahat na nagtitiwala, sumusuporta at nakakakitaan ng kahit papaano konting value yung mga sinasabi ko. No? Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. At dahil dyan, makakaasa po kayo ng as much as possible fair, no, na pagbibigay ng opinion sa lahat ng aking mga videos. Maaring may time na hindi nyo magugustuhan, no? Ang akin lang po, respeto. At tingnan nyo rin po yung punto ko bago po kayo magalit sa akin o sumama ang loob sa akin. At yung ating comment section po ay open, no? Para kayo po ay magbigay ng opinion. At pasensya na po kung hindi ko man nasasagot yung lahat. No, tinatry ko po yun na basahin pero yung iba po ang dami kasi eh. No, lalo na yung lately dahil nga siguro sa nangyari na yan. So kaya po ang dami. So pero binabasa ko pa rin po at maraming salamat po sa inyong lahat. At yung sentimiento po ninyo ay halos sentimiento ng karamihan. And kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, no, sa mga bago makakapanood, welcome po and please subscribe and hit that notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay? And matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. So ito na nga po, no, allow me to share that portion of live ni Daddy Frankie na kung saan pinaliwanag niya, no, yung prosesong ginawa niya na naglagay rin sa kanya sa kaisipan na magiging okay, no? Kaya ako po, kaya nga po malakas yung loob kong sabihin na temporary lang yan eh, no? Kasi nga doon sa mga nabanggit ko na sa mga previous kong content, dahil may meeting na nangyari, okay na, nakausap na, di ba? Kaya lang dito sa mga nasabi ni Daddy Frankie, medyo malabo pa sa ngayon. Medyo malabo pa sa ngayon yung inaasahan natin na maibalik. No? So, allow me to play that part of this video. Sila pa rin puno. So, sabi ko, okay, wala magagawa. Hanggang sa tumawag sila, nagkausap kami. Kala ko nga po okay na. Sa marami nagsasabi dyan na akala ko okay na. Yes po, akala ko rin okay na kasi nag-consult din po ako sa legal. Mayroon kaming may advisor po. Tapos, so tingnan nyo, nag-seek na ng advice, no? Kumbaga, mayroon na talagang hiningian na ng tulong ni Daddy Frankie. Di ba? Kaya, yun din. So, katulad nga na sinabi ko po sa inyo, yun yung feeling ko. Dahil nga nabanggit ni Daddy Frankie na may pag-uusap na okay na. No? So, for him to say that, no, na okay na, so siya mismo ramdam niya. And yun na nga, nag-seek na siya ng advice. No, legal advice. Ito yung masakit na parte, di ba? Nakipag-usap, inayos, no? Tuloy-tuloy yung pakikipag-communicate ni Daddy Frankie sa kanila. Pero bakit ito pa rin yung lumabas? lahat ng email nila, nire-reply namin. So, akala namin, may transaction na nagaganap. Pero yun nga, even though na may transaction kaming nagaganap na okay na may usapan, biglang nag-message ng gabi, darating na umaga. Kaya wala akong magawa. So bakit ganun, no? Bakit ganun yung nangyari? Hindi naman magsasalita si Daddy Frankie ng ganyan eh. No? Kung siya mismo hindi niya mararamdaman, ano to, pinaasa lang nila? Diba? Sana no, kung hindi man kayang magbigay ng paliwanag ng DSWD sa lugar nila Daddy Frankie, no? I hope makatawag ng pansin ito doon sa mga taong pwedeng makatulong na hingi natin
Di ba? Kasi hindi lang naman si Daddy Frankie ang nagcha-charity. Marami pang charity vloggers. Bakit si Daddy Frankie yung parang napuntirya? Tanong lang po to, no? Tanong lang po to namin. Na nakikita ng karamihan kung paano siya tumutulong. Nakikita ng karamihan kung paano siya transparent sa lahat ng mga nakukuha niyang tulong from the others. Di ba? Dahil lang ba yun sa pagbablog na nakikita sila sa vlog? Dahil ba nakikita na medyo may violent reactions? Yun ba yung pinangangambahan na baka pangit yun, ipinapakitang ganong behavior? May problema nga po sa pag-iisip, di ba? Kaya nga po pinapagamot eh. Di ba? May consent naman po eh. Di ba? Ang sinasabi ko kay si Ate Nida, pero siya ay may consent ng kanyang ama. Si Oliver, meron din. Consent ng ang mga kapatid niya. Now, yung kay JR at saka yung kay Junjun, ako, personally, kumbaga, kasi walang pamilya eh. Diba? Pwede talaga nilang kunin. Pero, kung sila Daddy Frankie nga, nahihirapan na hanapin kung sino yung mga kamag-anakan niya. Hindi sa minamaliit ko ang DSWD ha. Kaya nyo rin po ba, kaya nyo po kayang hanapin yung mga relatives na mga yan? Ano po yung gagawin ninyo pag nasa shelter na ninyo? Di ba? Ako po yung nagtatanong lang kasi talagang hindi namin mapakiwari na nakipag-coordinate sa inyo si Daddy Frankie na sinunod lahat ng gusto ninyo. Pero bakit ganun? No? Kasi ito, napaka-imposible naman kasi ng gusto nilang ipagawa eh. Yun mga kapabayan, no? Pinapakiusap po talaga yun si Tatay Calix, pero hindi daw talaga pwede. Kaya dinala nila. Pero Ito, no, kay Tatay Calix. No, nagtataka ako dito. Walang sakit si Tatay Calix, nilapit lang sa akin lang. Ngayon, pinagagamot. Hindi naman talaga nakatira sa shelter si Tatay Calix, di ba? Kasi meron siyang amo eh. Di ba? Manong yun man lang. Diyos ko, grabe naman yung ang higpit ninyo, DSWD, para namang totoo yung pinapakita ninyo. No? Pasensya na po para maging ganun kayo sa taong tinulungan ni Daddy Frankie, na yan naman ay ibabalik kung nasaan siya dahil ayaw niyong ipa-vlog. Yun yung reason ninyo, ayaw niyong ipa-vlog. Dahil na-exploit. So, tingin niyo po kung hindi na-exploit yung sitwasyon ni Lolo Calix, mapapaoperahan po kaya yung mata niya? Di po ba? Kung hindi po pinagkakitaan, sabihin niyo, kasi yun yung lagi niyong ini-insist eh. Kung hindi pinagkakitaan, no, ni Daddy Frankie yan, sa tingin ninyo, hindi magagawa ng paraan yung mapaopera yung mata niyan? Sige, huwag na nating ilagay na ginastusan ni Daddy Frankie yan. Yun na lang po, no, na pagalingin siya para dun sa mata niya. No? Pwede nyo namang sabihan na wag nang i-vlog si Tatay Calix eh. Hayaan na lang dun. Ang mahalaga, ma-monitor yung pagpapainom ng gamot, pagpapapatak sa mata niya, at yung follow-up check-up. Pero bakit pinilit nyo pa rin po? No? Alam nyo, naiisip ko tuloy eh, no? Naalala nyo kung yung may isang aayos ng bahay nila na nakahubad kasi nagbaba ng lona naman, di ba? Doon sa mga shirtless na mga lalaking inaaresto na kahit na siya ay nakahubad dahil nagko-construction siya or may ginagawa siya sa bahay niya, hinuli pa rin ng mga pulis dahil wala nga raw damit. No? Kasama yung mga pulis Same thing. Parang ganito yung nangyayari dito eh. No? Parang ganito.
na porke sinabi na ito ang gawin ninyo, ito talaga yung gawin ninyo. Na hindi man lang kayo gumamit ng common sense. 'Di ba? Ka-oopera lang yan, kailangan yan ng strict monitoring. 'Di ba? At alam na ni Daddy Frankie kung ano yung mga gagawin diyan. Pero bakit dinala nyo pa rin? Kasi yun yung utos. Hindi nyo ba pwedeng sabihin na hindi naman siya iba-vlog eh. Oras na makita namin sa vlog yan, kukunin namin. Di ba? Imposibleng hindi rin inoffer ni Daddy Frankie yan eh. Ano na, dahil lang yun yung utos? No, yun lang yung utos, kaya sinunod ninyo talaga? Hindi nyo man lang ba binigyan ng kaisipan kung ano yung sitwasyon niya? Oo, sabihin na natin. Magagawa ninyo. Lagay na natin sa ganun. Ang request nga ng matanda, diyan siya. Hindi nyo man lang kayang pagbigyan because that's the rule. Yun yung batas. Ano talaga kami. Alam nyo, pasensya na po sa mga taga DSWD. Kasi kung yan ay hindi napadpad kay Daddy Frankie, hindi nyo papansinin yan eh. No, hindi nyo papansinin yan. Sigurado kami. Kasi yung nasa lansangan nga ngayon, hindi nyo pinapansin. Pero bakit ngayon kay Daddy Frankie yung pinaginitan? Anong meron sa mga inaalagaan ni Daddy Frankie at kay Daddy Frankie mismo para sa yung pag-initan ninyo? Ako, nakita ko yung kay Bench TV. Bakit kasama niya yung kanyang mga beneficiaries? May latest upload si Bench TV. Nandoon yung mga adult niyong beneficiaries. Anong meron doon na wala dito kay Daddy Frank? No? Lalo na kay Lolo Calix. Hindi naman siya talaga mentally deficient eh. Mayroon lang siyang problema sa mata na pinagamot. No? Inilapit lang kay Daddy Frankie yun eh. Pero bakit kahit man lang siya, hindi nyo ni-spare at talagang ipina-implement nyo yung alam nyo, kaya maraming tao yung hindi maniwala. No? Because if you're really implementing these rules na sinasabi ninyo, how come marami pa rin charity vloggers na gumagawa ng katulad ng ginagawa ni Daddy Frankie? Na yung iba dyan, ginagawa lang yan para talaga magkapera. Si Daddy Frankie, nagkakapera man, ibinabalik niya pa rin. Hindi niya naman sinusolo eh. At nakikita namin lahat yun. Pero bakit gano'n yung ginawa? Sana, mayroong proper person na magpaliwanag in behalf of DSWD. Hindi po para palakihin, para lang po maintindihan namin. Para lang po maintindihan namin kasi nakikita namin yung sincerity ng team ni Daddy Frankie to help them eh. Pero bakit po ganun? Doon kami halos lahat nahihirapan. Kasi wala naman kaming nakikitang pag-abuso eh. Kung yung sinasabi ninyong na-exploit na kahirapan, exploited na po sila. Exploited na po sila. Yung pabayaan ninyo, yung hindi kayo magtrabaho, yung hindi ninyo puntahan yung mga yan, sigurado may mga complaint yan. May mga nagsasabi sa inyo. Pero saan kayo nagpo-focus? Diba? Ayaw nyo pa natutulungan kayo ng mga katulad nila Daddy Frankie. Ngayon, kung dahil yan yung batas, hindi ba pwede nating baguhin yung batas na yan? Habang marami yung nangungurapot sa pondo ng bayan? Diba? Yun naman yung totoo eh. Kaya hindi ninyo kayang suportahan yung lahat ng nasa lansangan na yan dahil lagi nyong kinakatwiran, kapos kayo sa pondo. O since kapos sa pondo, nahihirapan yung mga taong dapat ninyong tulungan. Bakit hindi kayo makipag-coordinate sa mga katulad nila Daddy Frankie? Ngayon, kung yung batas na yan ang sinasabi nyo, di amyendahan nyo yung batas. Diba? Hanggang sa maging sapat na yung pondo ninyo. Hanggang sa mangunti na yung mga kababayan nating pakalat-kalak sa lansangan na may mga problema sa pag-iisip.
Di ba? Pwede nyo namang amyendahan yung batas. Oh. And I think maybe, it's about time, no? Na sana may makapansin, no? Doon sa panawagan ni Daddy Frankie kay Senator Raffy Tulfo at saka kay Rex Gatchalian, no? To look into this matter. No, beside from that DSWD Paniki branch na nagtago ng pera ni Kuya Oliver, no? At yung 2,000 na kinuha pa nila, no? Panggasolina, katarantaduhan nyo. No, I think it's about time, no? Kasi lagi yan yung pinangangalandakan ninyo. Wala naman nangyayari dito sa mga kababayan nating mga may problema sa pag-iisip. Yan, dumadami pa sila eh. Di ba? Hindi yung taong ito, no, nagpapakahirap, lahat ng paraan ginagawa, ha? Na talagang nakikita ninyong napapagod para lang makatulong sa ating mga kababayan. No? Masalamat nga kayo, may mga ganitong tao na nagsasakripisyo. May business si Daddy Frankie, oh. Pwede siyang mag-concentrate doon. Pero, eto siya. Patuloy na tumutulong. Bakit hindi niyo po nakikita yon? Ang nakikita niyo lang, may batas siyang nilalabag. Di ba? Pinilapat lang sa akin. Kaya lang after operation, nakiusap lang sa akin si Tatay Calix. Kasi nga po, every 2 hours ang patak after operation. Then in second day, every 4 hours na po. So, Yan ba hindi ninyo naintindihan sa DSWD? Hindi nyo, well, pwede nyo naman sabihin talaga na kami na lang po ang gagawa niyan. Pero hindi nyo man lang ba pwedeng pagbigyan yung hiling ng matanda? Di ba? Kasi mas kampante siya eh. Diyan eh. Hindi naman kasi, yun na nga eh, pwede nyo naman sabihan si Daddy Frankie na wag nang iba-vlog eh. Maunawaan din naman namin yan. No? Maunawaan din namin yan. Kasi nga, yun yung gusto ninyo. Sana man lang, no, para sa matanda, pinagbigyan nyo na lang. so kung ibabalik ko siya doon sa silong ng mangga sa bahay niya sa bukid, wala talaga. Walang magpapatak mag-aalaga, walang magpapakain. Kaya, hindi ako nagdalawang isip nung nagsabi sa akin si Tatay Calix na pwede dito lang muna. Pero kinuha. Alam niyo kung bakit, mga kabayan, marami dyan nagtatanong bakit hindi ka kumuha ng lisensya? Para maintindihan niyo rin ng iba. Pag kukuha si Daddy Frankie ng license, hindi na pwedeng i-video yung mga beneficiary. Yan po ang isang dahilan kung bakit pati si Bench TV hindi kumuha ng lisensya. Pangalawa, kailangan pag kumuha ko ng lisensya, kailangan may isang doktor dito at may isang nurse. So talagang kung sakaling gagawin ni Daddy Frankie yan, let's say, kumuha siya ng lisensya, hindi niya iba-vlog, susuportahan ba ng DSWD? Di ba? Susuportahan niyo po kaya? So gusto niyo talaga yung gagawing kawang-gawa ni Daddy Frankie ay from his pocket or from the sponsor alone? Ganun po ba yung mangyayari? Kasi parang ganun yung mangyayari kasi alam naman natin, di ba? Na ginukuha ni Daddy Frankie yung kanyang pangtulong sa mga yan through the revenue. Ang sponsor naman po ay hindi naman tuloy-tuloy at hindi yan nakafix. Hindi po yan nagbibigay monthly. Mangilan-ngilan lang po dyan yung talagang monthly nagbibigay. No? Saan po kukuha si Daddy Frankie? Di ba? Ito yung sinasabi ng ibang vloggers. Or, I mean, yeah,
or nung mga ayaw sa gumagawa nitong ganitong charity na dapat isa kang multi-millionaire or billionaire, no, kung gusto mo talagang tumulong sa mga kababayan natin para hindi mo na i-video, no, para hindi mo na na-exploit yung kanilang kahirapan, yung kanilang kamangmangan or kanilang pagiging kulang, no, sa pag-iisip. Kaya nga lang po wala tayong ganung tao eh. No, wala pong mga multi-millionaire or billionaire, no, na mag-i-spend ng pera nila para sa mga taong yan, alagaan yung mga yan. Gagamitin na lang nila sa pangsarili nila yan. Diba? Kaya nga nagpayaman yan. Kaya nga lumaki ng ganyan yung pera ng mga yan eh. Diba? Dahil para sa sarili nila yan. Maliban na lang kung meron talagang iba, no? Na talagang nagbabalik ng kung ano man yung na-receive nila sa mga less fortunate nating kababayan. Pero mangilan-ngilan lang po yan. At sa sitwasyon po ng buhay natin dito sa Pilipinas, yung hirap na dinadanas, no? Yung serbisyong dapat nagpo-provide ay yung gobyerno natin hindi nagagawa. Kaya may mga lumalapit sa mga katulad nila dati. Ngayon, saan sila kukuha? Di ba? Ang hirap kasi ayaw ninyong ipa-exploit itong mga taong to, ayaw ninyong i-video, pero wala naman kayong ginagawa. Ang ginagawa ninyo pangtapal lang. Wala kayong permanenteng solusyon na gagawin para sa kanila. Di ba? Na yun ang binibigay ng mga katulad nila Daddy Frankie at ng ilan pang mga charity vlogger na kilala kong yun yung puso, yung tumulong. No? So, napipigilan po ninyo yung mga tulad nila na sumuporta. Oo, may other way. Totoo naman yan. No? Yung katulad niyan, doon sa bahay nila Atinida o sa bahay nila Kuya Oliver gawin. Totoo naman. Pero, paano po yung walang pamilya na nakukuha nila? Nahahanapin pa. Paano naman po yung mga yun? Na hindi nyo naman po binibigyan ng pansin. Kasi kung binibigyan nyo ng pansin, walang Oliver, walang JR, walang Junjun kaming makikilala. At hindi makikita nila Daddy Frankie yan. Di ba? Walang Lolo Calix na makikilala kami. Kung nagagampanan po no, ng ahensya ng DSWD yung trabaho na yan. Sasabihin nyo, ginampanan naman namin. Oo, ginampanan ninyo, pero nasa maayos ng sitwasyon. Imi-maintain nyo na lang. Imi-maintain nyo na lang po yan. E paano po yung iba? So paano yan? Kung may makuha uli si Daddy Frankie, kukunin nyo uli. Ayan na po yung nagiging suggestion ng mga tao sa comment section actually. No? Kumuha ka kay Daddy Frankie, ipunin mo lahat ng mga pakalat-kalat sa kalye, tas dalhin mo sa DSWD. Di ba? Kasi trabaho ninyo yun. So, tinulungan na kayo ni Daddy Frankie. Tatanggapin nyo kaya? Di ba? Pwedeng gawin ni Daddy Frankie talaga yun. Gusto niyang tulungan, pero ayaw ninyo. So, ang pinakatulong na gagawin niya, dalhin sa inyo. Tatanggapin nyo kaya? Sa malamang, hindi. Kasi hahanapin mo yung mga parent niyan, yung mga kamag-anak. Pero, patutuloyin nyo kaya? Diyan sa shelter ninyo? No? Sana nga, no? I hope. Gawin ni Daddy Frankie yan. No? At least, mga 2-3. Diretso niya dyan sa DSWD na kung saan dinala sila JR, sila banda. Tingnan natin. No? Nakakadismaya na dahil paulit-ulit kong sinasabi dahil sa batas natin na alam ko namang walang masama dahil yes, that's part of the law. No? And we need to abide by the rules of law. Pero sana naman tingnan nyo kung yung law ba ay applicable pa sa sitwasyon ngayon.
no, sa sitwasyon ng mga taong yan is applicable pa ba? Yang lubang yan is applicable pa ba? At kaya ninyong, pag pina-implement yan, kaya nyo ba na suportahan? Bukod dyan sa mga yan, yung nasa lansangan pang iba. Di ba? I think it's about time na bisitahin nyo uli yung batas na yun. No? Amyendahan niyo kung kailangan. O kung kailangan palawigin ninyo, palawigin ninyo. Kasi sayang po yung mga katulad nila Daddy Frankie, Tekram, nila Pony Alde. No? Sa ngayon, hindi pa natin nakikita si Tekram tsaka si Pony Alde. Kasi si Tekram, marami na rin mga may problema sa pag-iisip na nabigyan niya ng tulong. Blinag niya rin yun. And until now, mayroon siyang tinutulungan. Diba? Bakit si Tekram hindi nyo napansin? Siya na, no, sa Tekram community. Kasi they are same. No? Si Tekram may promise land. May mga kinukup-kup doon. Hindi po sa sinasabi ko na puntahan nyo rin si Tekram. Well, kung talagang totoo na kayo ay gumagampan sa inyong trabaho, hindi nyo puntahan sila Tekram. Yung promise land nila. Kaya nga po hindi ngayon may alis, no, ng mga nagko-comment, no, na naiinggit ba? May naiinggit ba kay Daddy Frankie para siya yung gawa nito? Di ba? O sabihin nyo, si Bench TV naman eh. Kasi ang kay Bench TV, pagkakaalam ko, siya ay nagpo-promote ng online gambling. I think that's part of the reason kung bakit ata siya, sabi dahil nabalita yun eh. Kaya siya, nagkaroon sila ng butas para silipin. Pero alam ko, nabalik na rin yung ibang beneficiaries niya. Pero bakit kay Daddy Frankie na nakikipag-cooperate, nakipag-usap, binigay yung mga gusto ninyo, tinuluyan nyo pa rin. No? So I hope, no, merong isa sa mga nasa gobyerno natin na tignan to, no, itong sitwasyon na to. Okay? Bakit hindi nyo amyendahan yung batas? Ibalik nyo na lang yan kung talagang our agency is capable and able, no, to support yung mga nasa lansangan ngayon. Kasi sa lansangan lang naman nakuha nila Daddy Frankie yan eh. Nakita namin yung mga sitwasyon ng mga yan. Huwag po sanang masamain ng DSWD itong aking mga sinasabi. Kasi ito po ay sentimiento lamang namin. No? At nagtataka lang kami, bakit ganun? Bakit ganun yung ginawa ninyo kay Daddy Frankie? Na ang tanging adhikain at mithiin ay tumulong, maayos, mabigyan ng bagong pag-asa itong mga taong nakalimutan na ng lipunan at ng gobyerno natin. Yun po yung totoo. No? Na dahil nakikita yung kahirapan nila, no, ine-exploit na, or baka po nahihiya lang kayo, no, na makita ng ibang bansa, no, ng buong mundo kung anong sitwasyon meron tayo sa Pilipinas. Yun po ay aking opinion lang, no? Naisip ko lang po. Kasi makikita yan. Ganun na ba kahirap ang Pilipinas? Pinabababa ba niyan yung ating standing, no, sa buong mundo? Mas bumababa po ba yung criteria natin? Mas nalulugmok po ba tayo doon sa third world country? No? Kung ayaw nyo po nung ganun, no, ito lang naman ay aking opinion, hindi ako sigurado kung ganun nga yun. Di sana, gawan ninyo ng paraan para ma-uplift, no,
yung buhay ng bawat Pilipino at mabawasan yung mga naghihirap. Ito po ay opinion ko, inuulit ko. Hindi po ako para batikusin kayo. Kung nababatikos man kayo, kasi po may nakikita kami na may magandang hangarin yung tao pero hindi nyo mapagbigyan dahil nalalabag yung batas. Pwede naman po nating, di ba? Umiyendahan yung batas kung gugustuhin po natin. Kasi pagtulong naman po sa kapwa yung reason kung bakit nagaganyan si Daddy Frank. Okay? So inuulit ko po, ito po ay hindi para batikusin ang ahensya ng gobyerno o ang DSWD. Ang sa amin, pag-isipan nyo naman po, no, na baka kailangan na. No? It's high time para tignan uli yung sinasabi ninyong batas na nalalabag na mga katulad nila Daddy Frankie. Daddy Frankie proved to all of us, no, na may puso siya para sa mahihirap. May puso siya sa mga taong napabayaan na ng lipunan at ng pamilya. So sana naman, no, magkaroon po kayo ng ganong konsiderasyon. Hindi naman po namin sinasabi na i-allow nyo talaga siya. Magkaroon po kayo ng pugnayan, no? But not to the point na hindi nyo na ipawablog. No, pwede namang ipa-vlog nyo pa rin yan eh. No? Not to focus. No? Hindi na nakapokus yung camera. No, napapag-uusapan po yan. At willing doon si Daddy Frankie. No? Willing siya. So sana yung mga ganon. No, yung mga ganong bagay. For the meantime lang naman yan hanggat hindi ninyo kayang suportahan. No? Lahat ng mga nasa lansangan. Di ba? Yun lang yung sa akin. Yun lang yung sa amin. Kasi nakakaawa. Nakakaawa sila. No? Marami pang katulad nila na hindi ninyo nabibigyan ng pansin. Ngayong may mga ganitong tao na kahit papano, diba, gumagawa ng paraan para sila matulungan, sana bigyan nyo ng konsiderasyon nila. So inulit ko, ito po ay opinion ko, na opinion din, malamang, ng ibang mga sumusuporta kay Daddy Frankie. Kaya sana po, wag nyo masamahin. Okay? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.